friends and friendship. Nagliligpit ako ng kama. Wala si Charel, kaya ako magpapalabas ng kanyang mga dog. Sobrang init. Masa 98 degrees. Ano pupuno? Tingnan niyo ang panahon. Sobrang init. All around ako ngayon, my friends and friends. Nilagyan ko nito ng pagpapang. Ayan. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Boholano. And umaga dito ngayon sa US. Kagigising ko lang, pero may appointment si Happy sa doktor at 10:30. Kaya gumising na kagad, natapos na kagad ang dialysis at gumising na kami. Ngayon magkakape kami. What time na ba? Ano oras na ba di? 9:30? Alis ka, huwag muna tayo kumain. Alis muna kami at 10:30. Iba blood draw lang siya. Kukuhanan lang siya ng kaya at saka mga urine sample. Yun ang kanyang routine every 2 weeks. Chine-check. So, punta muna ako doon sa kitchen, my friends and friendship. At, tingnan mo yung hinubad ko. Hindi ko na maglalaba ko mamaya. Yan, malapit na lang ang birthday ko, my friends and friendship. May mga simple celebration lang naman kami dito. Sa amin, only family. Hindi naman kami masyadong simple lang. Basta may raos lang ang birthday. Yung family lang ba? Ngayon, anong ginagawa mo, JR? Wala pa si Zoe? Ano to? Kumusta ang mga friendship ko? Ano ang buhay-buhay natin? Kumusta kayo? Napagod ba kayo sa araw-araw niyong ginagawa? Relax lang, my friends. Huwag niyong masyadong pagodin ang sarili kung medyo pagod. So, pahinga muna. Inom ng tubig. At mag-snack o relax. Kaya huwag niyong pagodin ang sarili sa walang katuturan, lalo na ang pag-iisip. Huwag kayong mag-isip ng walang katuturan. Mag-isip kayo ng parating masaya. Yung nag-i-imagine ka, yung nangangarap ka, total libre naman yun, di ba, my friends and friendship? Mangarap ka lang na, pag mangarap ka ng mga magaganda, ang sarap ng pakiramdam. Total libre naman yun, wala namang bayad. Kaya pag nangarap ka, taasan mo na. Huwag kang mangarap sa ibaba. Taasan mo ng taasan ng pangarap. Ganun ako, my friends and friendship. Nangangarap ako, taas-taas ko. Pero pag inistorbo ako, nagagalit ako. Kasi nangangarap ako, tapos i-istorbohin mo ako. Nawala na ang pangarap ko. Okay, anyway, so, good morning, good evening, at good day sa inyong lahat. At ingat kayo at always be pretty. Okay? Gising na si Zoe. At late ang gising niya. May appointment kami ng 10:30. Kaya humingi siya ng boiled egg. Ay naku, ito kailangan alisin ang takip nito. Hindi na inalis. Binili ko kahapon ito sa Costco. My friends and friendship. Hindi man lang nila. Umuha lang itong si JR ng itlog. Hindi niya inalis itong takip. Kasi sagapa lang ito dito. Ayun. Hinati ko lang siya, my friends and friendship. Hinati ko lang. Nagpapagawa ng boiled egg. Kaya gawan ko na lang ng 3 boiled egg si Zoe. Aalis kami sa Papa. Ang tagal. Ang tagal niya, my friends and friendship, bago siya makalabas. Parto kaya parati kaming nalilate. Parating late siya sa kanyang appointment. Mabuti nilang pinagpapasensyahan at mabagal maglakad. Okay na ngayon na naman ang panahon, my friends and friendship, pero palamig na kami rito. Kaya hindi na masyadong mainit. At ang mga tanim ko na ay namamatay na ang mga dahon dahil malakas parati ang hangin. Pinire-ready ko muna itong kay Zoe na pagkain. Anak, ng parang Yakult. At ang kanyang vitamins na hindi yan nakakalimutan tuwing kain niya sa umaga. So we want bread. What do I need to bread? I'm hoping it's just the
What I'm gonna put, what spread do you want me to put? Butter? Nagmamadali ako dahil malapit ng 10:30. Kaya tinatapos ko na lang ito, my friends and friendship, yung pag-boiled ng egg. At nag-prepare ko isuwi ng bagel. Kaya bago ko iwanan, nandito na yung pagkain na sa table. Kawawa naman para makakain siya. Kayon parati si Mama Ella, tuwing umaga pag may appointment, hindi pa kami nakapag-almusal, mamaya na lang pagbalik. O di pa, pwede naman mamaya. Alis muna ako, my friends and friendship, are going to the appointment. 3 hours later. Kababalik lang namin from the appointment, my friends and friendship. At mag-aalmusal pa lang kami. Kaya mag-iinit na ako ng tubig. Wala ka namang aasahan dito sa bahay na magpapakain sa'yo. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka makakakain. At ito kanina yung aking na dishwash. Mainit-init pa. Hindi pa masyado tapos. Ayan, ligpit ko muna itong table. Yung kinainan nila. My friends and friendship, almusal muna kami. Ang almusal na namin is 12:15 na. Grabe na, kasi late na kaming dumating. Ito yung almusal ko. Ito. Ayun din kay Papa Dudes. At magluluto kami ng lunch namin. Ewan ko ano, magtitingin ako sa garden ko. Mayroon akong tuna at mayroong pork. Okay. Finish your egg, be? Breakfast tayo, my friends and friendship. Breakfast ng 12 o'clock. Hindi kasi pwede mag-skip ng breakfast. Kahit ang lunch, 4 o'clock na. Kasi minom ng gamot. Ito ang laki ng prunes. Ang laki, naalala ko ito noon. Naalala ko ito noon, my friends and friendship, na mayroon kami noon sa Pilipinas na dinala ng kapatid ko yata para sa papa ko. Ay, kumain ako dahil ang lalaki nga eh. At ang sarap, hindi ba siya matamis? Dami ko nakain. Nako, pabalik-balik ako sa banyo. Yun pala, yun ay pangpat talaga. May nabili ako, my friends and friendship, na juice. Papakita ko din sa inyo. May nabili ako sa Costco. Maganda ito pag sinisipon ka. Pero mayroon siyang, ang pangalan is Ginger Love. Soja Organic. It's a purified water, lemon, ginger, and pineapple. Pag ininom mo siya, lasang luya talaga. Wait, what? Michael Jackson? Kaya, ang bilis kong mag-poops. Pag ito, kasi ito eh. Yung ganun din, yung pang pa-poops din siya. Ginger Love, sarap. Nakainom na ako kahapon, pero one time lang ako nakainom, pero okay siya. KFI? Maganda. Kaya, pag maubos ito, bibili ulit ako sa Costco. Kasi maganda pala. At yung kati ng lalamunan, aalis. Kasi nagsama ang lemon, ginger, at saka pineapple. At pati yung sa intestine mo, ang ganda ng poops mo. Yung mga nandito sa Amerika, kung nahihirapan kayo pag noobo, o nahihirapan kayo ito maganda sa Costco. Sale ngayon. Gusto ko talaga itong tinapay na to, yung croissant. Yung mga kamatis ko, nasobrahan siguro sa abono. Tingnan mo yung mga bunga niya. May mga tama sa dulo. Yung parang na nabubulok. Nabunungan ko ng nabunungan. Yan siguro. Maya naman ito. Luluto naman ako ng aming lunch. Ito lang ang aming ginagawa. Ang buhay naming dalawa ni Papa Dudes dito sa Amerika. Pero ako, hindi ganoon kasi dami kong ginagawa. Pasukan na pala nila ng mga bata. Lasoy, Liam, at saka si Sam sa Thursday. Pasukan na nila. Kaya kami na namang dalawa dito ni Papa Dudes ang naiiwan. Buti na lang yung mami ni Zoe ay ang pasok niya sa work, pinalit niya ng umaga para paghapon siya susundo kay Zoe. Pero I think, ang daddy niya ang magdadrop sa school sa kanya or ang ate, kung may trabaho ang daddy, kung nag-OT, ang ate ang nagdadrop sa kanya sa school sa morning. At sinasamahan ko din, dahil may kasama naman kasi pag papunta doon, okay lang, carpool, dalawa sila. Pagbalik niya, iwas basta traffic pag dalawa kami. Yung naka-carpool kami.
Shout out pala sa kapatid kong si Ellie Goto. Pagaling ka, sister. At bumalik ka na dito. Okay pa, say hi to my friends and friendship. Ito tapos na ako, oh. Ang bilis ko kumain. Pagkatapos ko naman ito, hugas. Ligpit dito sa loob ng bahay. At mangangangkong ako doon sa likod. Yung bang humihina na din ang dahon pag ganitong palapit na ang winter. Talbusan ko yan noong nakaraang linggo. Pero mayroon pa namang makukuha at dalawang naman kaming kakain. Malapit na palang birthday ko. Magkakaroon lang kami ng kaunting salo-salo dito ng pamilya at mga ilang kaibigan ko dito sa bahay. Magluluto lang kami ni Papa Dudes. Basta lang ma-celebrate ang 70th birthday ni Mama Ella. 20 na pala ako. Matanda na. Pero wala sa isip ko yan, may present friendship na matanda na ako. Ang isip ko at ang puso ko, bata pa ako. Ay, may mangga pala tayo, wait. Gusto mo? Mamaya na lang daw. 20 talaga ang birthday ko, my friends and friendship. Pero may mga pasok ang mga bata. Kaya napag-usapan na Saturday na lang ang aming salo-salo na mag-anak para kompleto. Kasi pag gawing sa taon ng aking 20, sa August 20, ay may mga pasok sila. Tuesday yun, Martes. Yun, tuloy pa rin. Celebrate, happy birthday lang ng 20, pero sa 24 ang aming family celebration lang. Wala kami masyadong mga bisita dahil maganda yung ganito lang, yung close friend lang at saka yung kaming mag-anak lang. Nagluto kami ng madami ni Papa Dudes para maitugo sila. Yun ang tuwang-tuwa ako pag nagtutugo sila. Sabi ko, siguro ang mga $200 na budget doon ay marami ng pagkain sa table. Yun. Magdi-decorate kami dito sa bahay. Ganun lang talaga. 70th birthday. Hindi na mauulit ang papatanda na, no? Tumatanda na pala. Ganun pala tayo. Kasi noon, nakikita ko sa mga magulang ko, yung pagputi ng kanilang mga buhok, yung nagkukulay din sila, tapos, yung nagkakaedad na din sila, hanggang sa tumanda, hanggang sa namatay. Ang mama ko na namatay ng 107. Ang papa ko is 87 years old kasi parati may sakit ang papa ko na yon. Kaya yun, sabi ko sana umaba pa yung buhay ko na kami ni Papa na tingnan pa namin ang mga apo namin sa kanilang paglaki. Pero namimiss na din namin umuwi sa Philippines kaya gusto naming umuwi. Gusto naming umuwi talaga. Na bakasyon. Kahit saglit lang. Ewan ko, pero kahapon may appointment si Papa sa kanyang cardio doctor. First appointment niya yon bago siya lumabas ng hospital. Kaya nakita siya ng cardio, ini-KG siya, pero may appointment na susunod. Kaya okay naman daw ang result. Kaya inobserbahan lang siya muna. Kaya babalik pa kami by November, appointment na naman niya yun. Ang daming appointment. Kaya ilang araw na wala ako, hindi ako nakapag-vlog. Kasi busy ako sa mga appointment. Ngayon lang ako nakahawak ng GoPro ko. Sabi ko, namimiss ko na yung GoPro ko. Namimiss ko ng mga friends and friendship. Ito ang aking pinapainom kay Papa Dudes. Ang carrot juice. Kapag halimbawa, wala kaming gulay, parang yun lang ang kayang kinakain, lalo na sa morning, na halimbawa itlog lang at saka tinapay, kailangan din niyang may nutrients ay, hindi ko kaya din. Kaya mo, hindi ko mabubuksan, my friends and friendship. Ayan, nabuksan ko na. Nabibili ko to sa Costco, nag-sale sila. Tikman ko nga. Itong maganda, pure talaga, walang halo. Walang halong sugar. Ito nakalagay, help support the healthy skin and eyes. Excellent source of vitamin A. Good source of potassium. No artificial flavor or preservative. Non-GMO and gluten-free. Feels good about what's inside. Organic ito. Ano talaga, pure talagang carrots na bininta nila. Sa Costco ko to binili, my friends and friendship. Organic siya. Ganda, organic carrots juice. Bolt House Farm. Kadami ibibigay ko siya. Pure carrots talaga siya. Ito naman, itong inumin ko. I just sliced the watermelon
Ito naman ay pure talaga ang ginger. Walang halong kung ano, lemon at saka hinalo na ng pineapple. Medyo maasim-asim na amoy luya. Masarap. Sudya, organic. Hindi ko pinopromote. Kinukwento ko lang to sa inyo para pag kumakati o inuubo kayo, masarap sa lalamunan. Rich in vitamin C. No preservatives. Organic vegan. No added flavors. Sale siya ngayon eh. My friends and friendship, nagliligpit ako ng kama ng bidding ni Papa Dudes. Nalitan ko at lalaban ko. Every 2 weeks, ay napapalit ako ng sapin ko namin sa kama. Kay Papa Dudes, gusto niya dinodoble ang sapin dahil masakit daw ang kanyang likod sa lamig kung manipis lang ang kanyang sapin sa bed. Kaya ito, nilaban ko yung iba niyang ano. Ayan. Wala ka kasi mautusan dito na gumawa. Dito sa Amerika, kung sa Pilipinas ka, meron kang kasama. Yung may kasama ka sa bahay. Ano, ang unang job ko dito, nung magpunta sa, pangalawang job ko nung dati ako dito sa Amerika, yung sa housekeeping. Dinala ako ng isa kong kakilala na sabi niya doon siya daw ang manager sa hotel. Wyndham yun eh. Kaya sabi niya mag-housekeeping ka doon. Kala ko gano'n lang kadali mag-housekeeping, hindi pala. 18 bedroom ang nililinis at binibiding na ganito. Parati ako nabibehind. Kasi hindi ko naman yung gawain eh. Teacher naman ako sa Pilipinas, hindi naman ako housekeeping. Pero dito ka sa Amerika, gusto mong kumita ng dollar. Kaya yun, nag-apply ako doon sa Wyndham Hotel ng housekeeping. Akala ko mga 1 o 2 kwarto lang ang nililinis mo at binibiding na kama. 18 rooms. Diyos ko, hindi ko kaya. Wala pa akong 1 buwan yata. Umalis na ako, hindi ko kaya. Sa bahay lang nga, dito lang nga sa bahay. Pag nabibiding ako ng kama na 2 lang namin ipapadyo sa akin, napapagod ako. Mas lang pang 18. Kaya yun, at least kahit paano naka-experience na kung paano maglinis ng kwarto, maglinis ng kama, yun. Technicolor kayang ponda. Gusto niya kasi mataas na mataas ang kayang unan. Wala pa yung kumot niya, nandun pa nilalaban ko pa. Wala si Jarrell, kaya ako magpapalabas ng kaya mga dogs. Sobrang init. Masa 98 degrees. Antay ko pa yung mga dogs para mag-poops. Umalis kasi si Jarrell. Nagpunta ng Germany, nag-tour na naman. Kaya pag wala dito si Jarrell, ay ako ang nag-take care ng kanyang 2 dogs, o si JR. Master, iniwanan ko muna doon ang aking binibiding. Hindi pa tapos. At pinalabas ko muna sila. Pero itong puti, yung white na babae, ang tagal mag-poops. Itong lalaki tapos tao. Kaya mamaya ko na lang dadamputin dahil hindi pa ito naka-poops. Ganun ang life sa Amerika ni Mama Ella. Taking care of the apo, taking care of the dogs. Dahil kami lang naman ang tao. Ko lang ang tao. Ko lang ang malakas. Okay, fine.
Pero sa tanang buhay ko, hindi ako nakapag-alaga ng dogs. Ngayon lang nung nandito ako sa Amerika, mahal ng mga anak ko, di mahal ko rin ang dog. Oh my goodness, ang life ni Mama Ella sa Amerika. Go inside. Go. Go inside, come on. Bumalik na ako. Pagpatuloy ko yung aking ginagawa. Okay, pagpatuloy ko my friends and friendship ang aking ginagawa at lalabas pa ako mamaya. Papunta ako sa garden at mangunguha ko ng ilang fruit, ng ilang gulay doon. Napunta muna ako sa backyard at kukuha ko ng gugulayan namin my friends and friendship. At wala pa kaming gulay. Let's go outside baby girl. Punta muna ako sa backyard. Tingnan natin sa backyard my friends and friendship. So where you wanna come? It's hot outside. I need to get some vegetables. Only open for me please. Where's your slipper? Open wide. Mainit ngayon my friends. How many degrees today? Sorry. Manguha muna ako my friends. I got crystals. Oh yeah, you have crystals? Manguha muna ako ng dahon ng kamote. Ng ano pala, kangkong. Yan siya oh. Kaya pa naman na makapagbigay ng gulay sa amin. Ito maliliit ang kanyang mga bunga. Ito muna unahin ko. Ito malapit na lang itong kasi winter na, nagbabago na. Ito ang last na bunga ng aking cucumber at mamamatay na ko rin. May isa pa pala doon. Meron pa isa. At ito lumiit ng ating mga kangkong. Ayan, lumiliit na. May expiration pala ang itong kangkong na to. At pinangkuhanan ko na doon. Ito, wala na. Payat na sila. Pero noong nakaraang, mataba pa. Ngayon, payat na. Okay, naalisan ko parati ito ng ng talbos. Oh, nangangayayat na sila. Pero ang gusto, bakit sa atin, kahit saan lang sila tumutubo, hindi naman inaalagaan, di ba? Pinababayaan ng produkto, ang hirap pa sa kanila mag-alaga. Okay, pasok muna tayo sa loob, my friends and friendship, at ako ay magluluto. Puntahan ko muna ang aking laundry. All around ako ngayon, my friends and friendship. Ito ang aking laundry. Kailangan kong i-dryer. Ito na naman ang aking isusunod. Lagyan natin ang pangpabango para masarap matulog. Natin ang ilaw. Init kasi ngayon sa labas. Kasi pag ako nakaumpisa ng isang araw na paglilinis, ay tinutuloy-tuloy ko na para sabay-sabay naman ang pagpapahinga. Tapos upo at manonood ng TV o diba? Kaya ito muna ang aking, ewan ko kung ano bang, ito meron akong ulam. Ano bang iluluto? Ito meron ako ditong tuna. Ito may pork. Matigas pa. Hindi akong tuna. My friends and friendship, dito ako sa likod. Sa gilid pala, nagigisa ako ng dayok. Alamang, hindi pwede doon sa loob ako magisa. Dahil mabaho. Ito siya, oh. Ihalo ko siya sa aking adobong kangkong. Ayan. Kaunti lang ang kangkong ko, pero dalawa lang naman kami ni Papa Diyos na kumakain.
maalat. Ihalo ko na yung kangkong. Lagyan pa ng sugar. Nailuto ko na yung bagoong na lamang at saka yung kangkong. Parang appetizer lang siya. My friends and friendship, lunch na tayo. Ito ang aming lunch ni Papa Dudes. Dalawa lang kami. Ayan. Yung pork. Yung pork na pinirito ko. Ayun. At ayan yung aking bagoong na lamang na ginisa sa dahon ng kangkong. At ayan din ang aking pork na pinirito. At mayroon kaming mangga na nabili ko kahapon. At ang aming pinaka-juice ay itong carrots. Pure ito, my friends and friendship na carrots. Tara, my friends and friendship, kakain na tayo ng ating lunch. Tara, my friends and friendship, kain na tayo. Late ang aming breakfast, kaya late din ang aming lunch. Kaunti lang aming kakainin na rice. Cheers. Salamat nga po sa sponsor nito. Kabalik tayo. Ayan, lagi dito na po ang uling. Tapos yan yung Parang spam ang hiwa. Ayun. Ang sarap. Parang yung... Matamis naman itong mangga. Sarap. Tara, kain tayo, my friends and friendship. Ang sarap ng aming pagkain. Pure na pure talaga na carrots. Walang mga halo. Amis ng mangga, Dad. Tamis ng mangga. Sarap din ng ano, no? Tikman mo, ha? Alam malamig. Sige naman po ay nasa school po. Tapos sila may po ay Namalasa yung ano, yung alamang na hinalo ko sa kangkong, no? My friends and friendship, tapos na kaming kumain ni Papa Dude. Say hi, Papa, Papa. Hi. Busog daw. Kaya tapos na kaming kumain at pagkatapos nito akong magligpit, ay magpapahinga, manonood ng TV. Ay meron pa pala ako doong tutupiing mga labay at hindi ko pa na-i-dryer ang aking ang isa pang laundry na mga sapin ko sa kama. Ang nauna ko, my friends and friendship, na nalabhan ay yung kay Papa na sapin sa kama. Ngayon mag-ano pa pala ako, inom muna ako ng tubig tapos samahan ako ninyo mamaya papunta doon sa aking laundry. Ito tapos na kay Papa itong beddings, yung mga sapin niya kanina. Pero wala, ay nako, siguro itong mga malalaki ay basa pa. Basa pa nga. Itong malalaki. I-dryer ko ulit. Hindi naman masyadong basa, kundi yung pang isa pang side. Ang dami kong accomplishment ngayong araw, my friends and friendship. Nakapaglaba, nakapagpalit ng sapin sa kama, nakapag-vacuum. Hindi na ako nakapaglinis ng bathroom dahil kahit nung isang araw lang si JR naglinis. Itatabi ko ito para sa susunod na namang palitan. Nagtitipid ako yung mga iba kong mga sapin sa kama. Hindi ko ginagamit. Itong mga ginagamit ko lang
na mga sapin ay labhan ng nakaraan at yun na naman ang kinuha ko para yun ang aking isasapin para medyo papunitin muna bago magpalit ng bago. Ay, nakakatamad, maraming nakatambak na naka-out na mga sapin sa kama. Sa susunod na naman ito. Diba ang sarap ng feelings kung may mga na-accomplish ka sa buhay. Kung bang ay salamat, sabi sa isip mo, nakapagtapos din ako ng gawain. Kaya bago ako yan umupo sa TV na manonood, lahat ay organized na. Lahat ng mga, katulad sa kitchen, lahat malinis. Para anytime na tumayo ako, na nagugutom ako, ang sarap ng pakiramdam ng kusina o ang bahay ay malinis. Ayaw na ayaw ko talagang titingnan na ang gulo na nga ng isipan mo, tapos ang gulo pa ng paligid mo. Parang nakakainis o diba? Yan. Yan lang at naglalin. Kung mayroon ako dito, ito yung sa akin. Mamaya. Kaya uli. So, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. At sana ay huwag kayong magsawa na manood sa aking mga vlog. Thank you for watching. Abangan na lang ninyo ang aking birthday celebration na sa 24 pa yun. Kaya yun. Thank you! At ingat kayo. Shout out sa inyong lahat. At ingat lang parati. Huwag pababayaan ang inyong mga sarili. Always be pretty. Thank you! Bye-bye!